Morning! So, for today's video, July 6? Oh, July 7. So, I'm 7 days today. Right? 7 days here in Germany. And still waiting for our breakfast. Kasi nag-boil siya ng egg. So, while waiting, we share a lot of things here. A lot of things talaga. So, ano ba yung experience ko sa immigration? First, I will share with you my experience in immigration. So, itong travel na to ay nakalimutan ko umiyak talaga. Kasi yung parang alam mo yung overwhelmed ka, stress ka. Nung nag-pray na kami ng anak ko sa labas, siya yung parang may teary eye, but ako parang, alam mo yun, parang, I need to concentrate. parang yung gamit ko na words, parang nakalimutan ko umiyak. Kasi sa iniisip mo yung bagahe mo, baka mag-over, yung hand carry ko, kasi alam ko 9 kilo already. So baka kiluhin ulit, parang dami mong iniisip, tapos itatanong sa'yo sa immigration. So, as we know na pagpasok mo na sa line for the departure, yung international tsaka departure, may international at tsaka local. Yeah, parang ganon. So, pagdating mo dyan, pipila ka na, bawal na yung phone. So, ewan ko lang yung iba, ba't nakakakuha pa sila ng picture. So, ang aga ko nagpila kasi syempre pag first time mo talaga kailangan mo maaga para everything will be, And si Nicole nag-aantay sa labas. Sabi ko, huwag ka umalis hanggat hindi ako nakapasok sa boarding gate. Doon mag-aantay na ba na mag-aantay ka na ng eroplano. So, after that, pwede ka na mag-go home. Alam mo yun, parang gusto ko na mayroon pang somebody na mag-wait sa akin sa labas just in case, And then, so ito yung experience ko guys sa immigration. So I'm confident naman ako na kasi kumpleto naman ako ng requirements and syempre legal naman lahat yung papel ko. So hindi naman. Pero syempre still you feel nervous. Baka alam mo na, hindi mo alam yung mga itatanong sa'yo, baka hindi mo masagot. Pero I trust God talaga na I'm confident talaga na mapass ko yung immigration kasi first na-check na nila yung aking mga documents and everything is there or walang kulang. Yan. So nakita ko talaga yung changes sa line from time to time. Pag nakita nila yung IO na nagtatanong ng parang napakatagal, and then parang, alam mo yun, parang daming hinihingi. Makikita mo, hindi naman siya malayo talaga eh. Nakikita mo yung mga tao na tinatanong, tapos matagal, tapos hinihingan sila ng mga ganitong papel. So, binubuklat nila yung kanilang folder, yung kanilang bag. So, ako, nilagay ko siya talaga sa isang lagayan na easy to, to access. So, bubuklatin mo na lang and then may nakalagay siya na nakapangalan ko anong documents. Kasi ayaw ko ma-rattle ako pag ando na ako sa judgment day. So, kaya piniprepare ko na yung sarili ko kasi minsan may tatanungin sa'yo tapos nasa phone mo tapos parang mapapanik ka, mahulog yung phone mo, maano yung mga documents, ma-mix up. So, ako talaga pinangalanan ko at nag-print talaga ako na nilagay ko dun sa folder. So, hindi ko ginamit yung aking handy o yung aking phone na, ito yung ganito, ito yung baka hanapin ganito, andun sa phone ko, wala. Nag-print talaga ako kasi para hindi ako ma-rattle ba, tsaka hindi ako alam mo na pag nasa on the spot, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. So, that time nakita ko yung changes ng line. Pag nakita nila na parang strict yung nagko-question, lumilipat sila ng line. Naglilipat, dito ako, doon ako, yung ganon. Kasi parang nakita nila, parang stricto, parang may edad na, parang bata pa. So ako naman, wala lang, kahit saan. Kasi alam ko naman na kompleto ako. And my visa is visa D, a long-term visa. Not
visit or alam ko napaka-strict lang talaga sa visit visa or visit visa, yeah. Tourist, yeah, if you have money and everything is easy also. And then tinawag na ako na pupunta na doon sa IO, tinanong ako. And then nag-approach ako ng good morning because it's around 7 something. Good morning, and then I give my passport and then my ticket. Then he check, and then my visa. Chinek din niya, tinangnan niya ganun. Tapos sabi niya, sino yung nag-petition sa'yo? Sabi ko, my husband. Tapos, ganun na. Tapos So na, nice. seconds lang. So, nawala lahat yung ano ko, kaba ko. Nawala lahat yung ano ko, yung, alam mo yung parang, bakit ano yung itatanong, ito, bla bla bla. Kasi sa katabi ko, madami siyang tinanong eh. Madaming papel na pinalabas at tiningnan. So, sa akin yun lang. Sino petition sa'yo? Sabi ko, my husband. Tapos tiningnan niya. Wala, tapos na. Binigay na niya sa akin yung passport ko. Woo! Thank you, Lord. And, lahat, parang nawala na yung kaba ko. Tapos, naalala ko, sabi ko, parang nakalimutan ko umiyak. Yan. Kasi nga sa, alam mo na. And then, yun, nakapas na ako ng x-ray ulit. Kasi x-ray ulit yung mga lala mo. Tapos, naghalap na ako ng gate. Doon ako mag-aantay. Tapos, yun. Sinabi ko na sa anak ko na, okay, tapos na. Dito na ako sa waiting area. Sabi, pwede ka na umuwi. So, umuwi na siya. And then, ano ba yung tinanong sa pagdating naman ng Dubai, and then another flight ako from Dubai to Hamburg. And then pagdating naman ng Hamburg, ano ba yung tinanong sa akin? So ito yan, guys. Nung palabas na, di ba? So everybody is very busy. Kasi syempre maghahanap ka ng gate mo rin kasi magko-connecting ka eh. So hindi ka pwedeng parang focus ka, kailangan focus ka talaga. So nag-queue na kami. Pagdating sa parang kalagitnaan, bago ng immigration ng Germany, ng Hamburg, may nag-i-scan ng kanilang mga passport doon sa parang scanner. So, hindi sila nagpila doon, hindi sila dumiretso. Sabi ko, ano ba to? So, parang nakikita ko, hindi naman wala namang Pilipino doon, o wala namang foreigner, parang mga German. So, para sa mga German lang siguro yun. Tapos, nag-follow din ako sa mga naglalakad papunta doon sa nagpipila. Tapos nakita ko puro mga German, parang matatangkad. Tapos sabi ko, parang para yata ito sa mga German. Tapos bumalik ako. And then meron parang pila na sa kabila doon, meron doon Indian na sabi na Mexican. Sabi, Mexican? Sabi niya, akala siguro sa akin Mexican. Tapos sabi niya, dito daw, nandun ako nagpila. Tapos yun parang 6 person only yung nakapila kasi konti lang. Tapos, may nakita din ako doon na rin na IO, na bago ka papalagpasin, marami rin tinanong. May kasabayan ako ng Indian na babae, parang 26, 28 lang. Bata pa yung edad niya. So, ang daming tinanong sa kanya, hanggang na nalagpasan ko na siya, tinawag na ako. Tapos, tinignan yung aking passport. Tinignan yung visa ko. Tapos, sabi niya sa akin, this is a funny question, sabi niya, are you working in a ship? Yung nagtatrabaho na ako sa barko. Sabi ko, ha? Tapos parang naisip ko kasi naka-wear ako ng malaking hikaw, tapos yung nails ko is mahaba. Sabi ko, kaya natanong niya sa akin, isip ko lang. Tapos sabi ko, no, I'm going to my husband to reunite. Sabi niya, tapos check niya. Tapos, may tinawagan siya. Aslander Buhoda, I heard. Aslander Buhoda, and then, yung main office yata, chinek kung yung tama ba yung visa ko, kung mayroong ganyan. Tapos, pagtapos na ng check, akala ko kasi, pa ako, yung ma-print, picturean, kasi may nakita ko doon ginanyan eh. Yun pala, pag may something, palagi yun ang gagawin sa'yo. Picturean ka, mag-fingerprint. Sa akin naman wala. Tapos pagtapos siya tawag, sabi niya, okay. Tapos binigay niya sa akin yung passport ko. Yun lang din, wala na siyang tinanong. So yun lang yung tinanong sa akin kung mag-work daw ako sa barko. So sabi ko sa husband ko, sabi ko, bakit niya tinanong sa akin yun? Para ang layo naman ng tanong mo, tingnan mo sana muna yung aking visa.
iniisip niya nag-work lang ako dito sa barko. So, kasi nga Hamburg, syempre yun nasa ano pala, harbor. So, barko, dito laging dumadaong. So, marami daw bumababa dyan na Pilipina, naggala-gala. So, yun yung sabi ni Sonki. Kaya, very common daw na yun ang tanong una-una ng mga IO. So, yun lang din ang tinanong sa akin. Wala nang iba. Napaka-smooth and walang stress pagdating sa IO. Wala namang masyadong tanong na ganito ganyan. So, yun na. Binigay sa akin. Tapos sabi ko, Danke, finish na. Tapos, yun na. So, yun yung experience ko sa immigration sa Pilipinas at dito sa Germany. So, smooth lahat. So, ito lang yung tips ko. Dumaan tayo sa proper na processing para wala tayong takot. Kung saan man tayo dalhin, saan man tayo, ano man i-question sa atin. So, masasagot natin kasi dumaan tayo sa legal. So, yun lang siguro. And focus. Wag ma-rattle. So, prepare all the documents just in case they asked you. Yun. I forgot pala. Yung sa may IO pala sa Pilipinas, they asked me the CFO. So, pinakita ko lang. Tapos, yun lang. Tapos, bye. God bless. Enjoy. So, yun lang. So far, yun lang guys. Yung experience ko sa immigration sa Philippines and then dito sa Hamburg. Very smooth and thankful kay God dahil binigyan niya tayo ng opportunity to reunite to my husband, and siyempre yun yung plan ni God na as a husband and wife magsama together. So thank you sa mga tao na lagi nagpipray sa amin sa Kabangkalan Victory Church, Victory BGC, sa mga friends ko, na VG ko, lalo sa husband ko at sa family ni Zonke. We are so grateful and forever grateful, thankful sa grabing support at grabing love na kahit malayo ako, I can feel it! Thank you so much for watching, at habang tayo ay nag-aantay, wala pa rin yung ating itlog. So, thank you so much for watching and see you in my next vlog. As I told you, I will share a lot of things here in Germany, how my life start here. How my life here in Germany as a Filipino and German couple. So, see you in my next vlog. See you, and God bless everyone. Bye!